Ay, wala pa. Wala pa. Excited magkwento. So, anong role mo muna sa movie? Ang role ko po dito sa Neophyte, ako po si Jayco. Isa po akong frat member, frat leader ng isang university. At ako po yung isa sa mga namumuno ng mga magagandang gawain naman sa loob ng school. Hanggang sa may nakilala po akong isang character na ipi-play ni Derek Monasterio. Doon na medyo magkakaroon ng kakaibang kwento ang buhay ni Jayco sa loob ng pelikula. So, ikaw nung nag-aaral ka ba, na-experience mo ba to na may frat group na nag-alok sa'yo, na maging part? Yes, opo. Nung nabanggit ko yata last time sa press ko na naging member din ako ng isang frat before. So ngayon sobrang wala na, inactive na, so dala lang ng kabataan. Pero hanggang ngayon tropa ko pa rin naman lahat ng mga naging kasama ko noon. Pero naranasan mo ba yung initiation? Hindi naman nawawala. Hazing. Actually, nung sumali kami noon, nung bata pa kami, maingay na yung anti-hazing law. Meron na talaga naman dati pa po. Pero yun nga, traditional kasi na ginagawa yun ng isang frat. So hindi talaga may iwasan din na may ganun. Pero, Ano yung hindi mo malilimutan karanasan? Naka-underwear din na pinapadel? May ganun ba? Meron. Pero nung sa amin pala, hindi talaga siya totally nagkaroon kami ng ganun. So ayun yung nag-push sa akin na sumali. Wala talagang parang paddle, wala talagang hazing. Pero meron pa rin syempre physical, masasaktan ka rin talaga. Bali, yun lang yung na-experience namin. Anong level yung naranasan mong initiation? Ayun, basta meron talaga din, uwi ka rin talagang may sugat, may pasa, may luha. Kasi syempre medyo bata ka, may takot din talaga. At nangyayari pa yung mga ganun sa madidilim na lugar. So medyo may shock din talaga siya. So, bakit ka na-convince noon that time na sumali? Nung uso rin kasi, di ba, tropa-tropahan, barkadahan, tapos parang feeling mo, kailangan mo rin ng grupo na maasahan din. Pero number one din na nag-push sa akin, yung community service natin. So nung bata kami, mahilig kaming maglinis-linis kung saan-saan. Eh nung in-offer sa amin na may ganun din, yun na rin yung nag-push sa amin sa mga. Pero personally, naniniwala ka na kailangan na pagdaanan yung mga physical na gano'n? Na may hindi Hanggat maaari sana, hindi. Pero kasi wala pa tayo sa mundo, nangyayari na siya. So yung mga naunang members, hanggat maaari gusto nila ma-experience sa mga bago. Kung ano man yung na-experience nila. Pero nung pumasok ka sa frat, hindi ka pa member ng INC. Hindi pa. Tama, hindi pa ako bautisado sa loob ng INC ng panahon na yun. Kasi nung sumali ako, batang-bata pa talaga ako. Medyo malaki na kasi akong bata eh. Kaya feeling ko Ilang na taon pwede ka na. noon? Magti-13 lang yata. Actually, bawal nga rin. Tutusin eh. Pero ang laki ko na kasi nung dati, parang ganito na nga ako. Parang hindi ako halata. tumakad. Parang hindi halatang Kasi laki ng batang taba. Ganyan. So, anong natutunan mo sa pagsali sa frat? Kasi yung time na yun, medyo pabawas na rin yung mga rambulan, yung mga awayan. So parang para sa akin, huwag kang sasali sa frat or sa anumang grupo na ang goal mo ay mapaaway, makipag-away, makipagyabangan. Kasi baka yung iba iniisip, porket marami sila, pwede na sila makipaglaban kung kani-kanino, kung anong grupo. So yun, kung sasali ka, siguro sumali ka na may mabuting intensyon, may mabuting, alam mong may mabuting maidudulot sa iyo yung sasali mo. So far ba yun yung pinakamasakit na nangyari sa buhay mo? Yun na dumaan ka sa hazing? Sa parang gano'n ako, physically, ayun yung masakit talaga. Baptized na nangyari sa akin. Pero emotionally, meron ba? Emotionally, marami ng pagkakataon. Pero wala ka ng mahal sa buhay, yung mga ganyan. Pero sa pagsali naman, medyo hindi ko pa alam kung ano yung mafe-feel ko emotionally kasi bata pa. Kumbaga, alam mo sa sarili mo na kaya mo lang, pero hindi na yung parang may emotional breakdown pa. Pero may trauma ba? Yung pinagdaanan mo? Wala naman totaling naidulot na trauma sa akin. Pero yun nga lang, nakakahiya lang nun sa parents ko kasi hindi nila alam yung sumali ako. Talagang hindi nila alam. So, yun nga, wala mang palo. Pero 3 days straight ako natutulog ng doble, naka-shorts, naka-jogging pants. Kasi nga, pasa-pasa talaga yung hita mo, yung dibdib mo. Paano ka naka-get over this experience na yan? Paano lang, charge to experience. Kumbaga, parang sa generation natin, namin nun,
may mga kabataan talagang dadaan sa ganun. So, isa ako sa dumaan doon, charge the experience. Masaya naman, nakilala ko naman sila na maayos. Till now, yung mga bumubog sa amin ng tropa namin. And then yung naging member ka, isa ka rin ba sa mga pumapasok? Naranasan mo ba ang gumante? Parang ganan. Hindi ko na-experience. Paano nag-resign ka? Ang problema, yes, yun nga ako. Kumbaga after 1 week pa lang, inactive na agad ako. Ganun ako Parang out of curiosity nagsisi, lang, oo. kaya mo na-try. Kasi lima kami sasali magbabarkada. 2 lang kami natuloy. Yung 3 umatras. So pati ako sa isip ko, pagsali namin, ay wala na. Paano itong mga to? Ba't di sila sumama? Tapos yun nga, yung konsensya ko sa parents ko. Tapos inamin ko rin sa kanila. After kung nag-inactive na talaga ako, inamin ko na sa parents ko na sumali ako one time. Tapos hindi ako nakaka-active. At then hindi rin hinanap kung sino yung mga members. Siyempre bawal yun, di ba? Hindi naman nila hinanap. Parang nag-gets naman ng parents ko. Kasi yung mami daddy ko, may mga grupo rin sila ng bata sila. So parang gets nila na baka yung anak nila dumaan din sa ganito. So, kung, di ba may anak ka na ngayon? Di ba? Kung yung anak